Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga viewers at subscribers dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. At ang ating pong pag-uusapan sa episode na to ay tungkol po dito sa di umano'y budget insertion ni Senator Pia Cayetano. Ayon sa isang interview na sinabi ni Senator Ping Lacson. Ito ay isang maganda na naman topic, no, dahil kagulat-gulat na pati pala to si Pia Cayetano ay merong singit budget, no? At busisiin natin kung meron bang na violate na batas, no, tungkol dito sa singit budget. Nagkakahalaga allegedly ng 4.7 billion, no? So tawagin natin tong 4.7 billion mystery. Okay? So imaginein ninyo, no? August 2026 ngayon. Biglang pumasok si Teacher Ping, no? Teacher Ping Lacson sa Silid-Aralan, tapos hawak ang isang napakakapal na folder. Sabi sa atin na tayong mga estudyante, kunwari, no? Class, may nahuli akong sumingit sa linya. So dito ang tinutukoy niya yung 4.7 billion na umano'y budget insertion o singit pondo ni Senator Pia Cayetano sa 2025 national budget. Ito yung General Appropriation Act, yung GAA, na kung tawagin na nila. No? Tapos meron pang plus na 6.7 billion pa raw na nakakabit sa pangalan ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano. Family budget bonding to, no? Ganon ba 'yon? So tingnan natin, no? At bago po kayo magalit at bago tayo magalit lahat, alamin muna natin, legal ba yung sumingit, no? At paano ito nagiging kasalanan sa ilalim ng ating batas? Actually, sa mga ordinaryong sitwasyon, no, yung pagsingit-singit na yan, kadalasan kinaiinisan natin yan, di ba? Pumipila ka sa butika, pumipila ka sa fast food, tapos biglang may sisingit, no? Ay, hindi natin gusto yung mga ganyang klaseng singitan, no? At pag ganyang may mga singit-singit, ay kukurutin kayo ni Lola sa singit. So, ang rule dyan, bawal sumingit. At gagaya nga na nasabi ko kanina, kapag nakapila ka sa cashier, no, sa fast food, palagay mo kakain ka, gutom ka na, tapos malapit ka na doon sa kahera, tapos biglang may sumingit sa harapan mo para mag-order ng 1,000 pieces ng Chicken Joy. Ano mararamdaman mo? Siyempre, maiinis ka, di ba? Yung o-orderan mo para lang sa pang lunch mo, no? 1 piece or 2 pieces na Chicken Joy, tapos biglang may sumingit sa harapan mo, 1,000 pieces na Chicken Joy. Nako, baka sabunutan mo yung nasa harapan mo. Okay, so dito sa pinag-uusapan natin, yung paglalagay ng mga pagbabago o amendments sa budget ay part po yan ng trabaho nila sa Kongreso. Kasi bago pumirma ang Pangulo, pwedeng magdagdag o kaya magbawas ang mga senador at kongresista, no, sa mga pondo. So may dagdag bawas talaga diyan. Okay? So kaso nga lang doon nagkakaalaman, no, sa paano at kailan sinisingit yung pondo, yung budget singit na misteryo tungkol dyan sa mga pondo na yan. So tingnan natin kung ano yung mga nilalabag na batas o nilabag na batas, no, o kaya yung pwedeng malabag na batas, no. Tingnan natin, hindi naman tayo nagbibintang na may nilabag na batas. Tingnan natin kung ano ang mga nilabag o pwedeng malabag o nalabag na. Okay? So ngayon, kung mapapatunayan po na maanumalyang pork barrel, no, o singit pondo ang yung binanggit ni Senator Ping Lacson kanina, no, sa radio station na 4.7 billion daw, no. So may mga batas na pwedeng na violate o talagang dinisregard, no, ng mambabatas.
Alam niyo po, as early as 2013, no, nagkaroon na po ng desisyon ng ating Korte Suprema tungkol diyan sa mga pork barrel na yan, no. Sabi nga ng Korte Suprema noong 2013 sa kaso ni Belgica versus Ochoa, bawal ang barrel pork barrel card. Ang istorya nito noong 2013 po, sinabi ng Korte Suprema, ayaw na namin sa PDAP, ayaw na namin sa pork barrel. Dead na yan, no? Huwag nyo nang uulitin yan. So in this case, paano na violate, no? Kasi ano yan maraming pwedeng sitwasyon na pwede nating sabihin na na-violate yung kautusan, no, yung interpretation ng batas tungkol diyan sa mga pork barrel na yan, sa mga budget insertion na yan. So, kapag ang isang senador po ay nagpalagay ng and in this case no 4.7 billion. Nagpalagay si Senator Pia Cayetano ng 4.7 billion sa budget as discussed by Senator Ping Lacson sa isang radio interview. Tapos, nung naipasa na ang batas, siya pa rin ang nagdidikta kung aling kontraktor ang kukunin, sinong kontraktor ang mamamahala o saang barangay ilalagay ang proyekto. Pag ganun na sitwasyon, illegal po yun. Hindi po tamang ginagawa ng senador yung mga ganyang klaseng bagay. Kasi kapag naipasa na ang budget, dapat Department of Public Works and Highways o kaya yung executive branch na ang humahawak, no? Hindi na ang senador. So executive branch kasi hindi PWH, under yan ng ng executive branch, okay? So kapag pumasok ang budget na walang malinaw na detalye, ganito yan halimbawa, nagsingit nga ng 4.7 billion para sa tulay at kalsada somewhere sa earth. Para kang para kang nagbigay ng blankong cheque sa isang tao, no? So bawal na yan post 2013. Belgica versus Ochoa. Yan ang sabi ng Korte Suprema, bawal na yan. So, pag tinignan naman po natin yung ating 1987 Philippine Constitution, meron dong sinasabi sa ilalim po ng Article 6, Section 25, Paragraph 5, no? Na kung saan, sabi ganito, Tagalogin natin, na bawal po maglipat ng pera. No? So, tawagin natin bawal maglipat ng pera rule, Article 6, Section 25, Paragraph 5, of the 1987 Constitution. Ganito yan, no? Kung ikakwento natin ng simple, parang binigyan ka ng nanay mo ng 100 pesos, pambili ng mantika. Tapos, imbis na ginastos mo, pinambili mo ng mantika, yung 100 pesos, iniload mo sa cellphone mo. So, saan napunta yung pera? Doon sa cellphone mo kasi nagpa-load ka ng 100. So, bawal maglipat ng pondo basta-basta. Pambili ng mantika, ipiprito yung isda. Ang ginawa mo, pumunta ka nga sa tindahan, nagpa-load ka naman ng 100. Hindi pwede yun, no? Kung ang pondong inilaan para sa isang kapaki-pakinabang na proyekto ay pilit inagaw o inilipat para sa pansariling insertion ng walang statutory authorization, pasok yan sa unconstitutional realignment. Ayan, alam niyo po, kung nakikinig kayo madalas ng balita at napapakinggan niyo si Franklin Drilon, dating senador, madalas niyang ikinukwento yan. Bawal ang lipat pera rule. Constitutional provision yan. Okay? So, isa pa. Ang sabi po ng saligang batas ay ganito. Dapat po kasi, ang edukasyon po ang may pinakamalaking budget sa ating bansa. Education. Okay? So, kapag pilit nilang binabawasan ng pondo ng paaralan para lang maipasok ang bilyong-bilyong infrastructure, bilyong-bilyong flood control projects na kaduda-duda naman, no, na hindi naman natin nakita. Katulad ngayon, nag-uulan, kapag ganitong nag-uulan, bumabaha, it reminds us, no, kung ano yung mga kalokohan ng mga ilan sa ating mga mambabatas, no.
At naalala tuloy natin yung mga nilalabag nilang mga batas, no, sa ilalim ng ating konstitusyon. So, naggagalaiti tuloy tayo, nagagalit tuloy tayo kasi binabaha yung ating lugar, no? Pero sa katutak na bilyong-bilyong pera naman na nakalaan palang podo dito na kinuha pa doon minsan sa educational funds, di ba? So, kaya nagagalit tuloy ang taong bayan. Parang sinasadya, yan, nag-uulan na naman. Ilang araw na, isang linggo na halos, ulan na ulan. Nakita natin, baha na naman. So, dito naalala uli natin yung isa pang batas, yung Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito po yung paboritong batas ng mga ombudsman laban sa mga abusadong mga opisyal na walang inatupag, kundi manguhan ng pondo ng bayan. Mangurakot ng mangurakot, no? At talagang itong pag-ulan nito ay talaga namang talagang nagagalit ang taong bayan. Kitang-kita yung ebidensya, no? Laki ng pondo tapos lubog yung lugar natin, di ba? So, kung dahil dito sa 4.7 billion insertion or singit na 4.7 billion ay may paboritong contractor na yumaman o kaya may nadagdagang pondo, no, o kaya may pondo ang ibang lugar habang naiiwanan talagang nangangailangan, like for instance sa edukasyon, no, nabawasan yung pondo tapos napunta dito sa mga flood control projects, no, tapos naibigay sa mga kontraktor na kasabot ng mga public officials, no, binigyan ng pabor, nagkakaroon ng unwarranted advantage na pangyayari sa ganyang klaseng sitwasyon. So, hindi dapat yun kasi kaibigan ni congressman, kaibigan ni senador, binigay dun sa kanyang kontraktor, no, tapos tiningnan ng proyekto, wala naman tayo makita ng flood control projects, no. So, nagkakaroon ng disadvantageous sa contracts dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon na kung saan ang naipundar na 4.7 billion na pondo ng taong bayan o ng public office ay napunta sa mga ghost projects o kaya kung meron mang project substandard na flood control projects na madaling mawasak sa unang patak ng ulan, pwedeng maging sanhiyan ng kasong graft. No, kanina lang napanood ko si Secretary Vince Dizon, no, kasama niya si MMMDA General Torre, na kung saan may mga bumaksak na struktura diyan sa may EDSA, galit na sabi nga ni Torre, dapat imbestigahan yan ang malinaw na graft dahil yung materialis na ginamit ay pipitsugin, no, kaya yung mga struktura do sa may EDSA, no, ay bumaksak ng ganun na lamang. Okay, so ngayon dito balik tayo dito kay Cayetano, the Cayetano siblings, no. Parang dapat dito may delikadesa na dito na pinapairal kasi kung ang magkapatid sa Senado ay parehong may bilyong-bilyong pondo na pumapasok sa kanilang mga baluarte o mga proyektong may kaugnayan sa kanilang negosyo o kaya sa kanilang pamilya, nagkakaroon dito ng conflict of interest. Sabi nga sa Tagalog, lahat na lang ba sa pamilya ninyo? So, kung may katotohanan ng binabanggit ni Senator Ping Lacson na talaga naman nagkaroon ng 0.47 billion budget insertion o pagsisingit ng pondo dito kay Senator Pia Cayetano, dagdag pa doon sa more than 6 billion kay Alan Cayetano, dapat mabusisi talaga yan at malaman ko talaga bang nagastos at napunta sa dapat puntahang proyekto na pinakinabangan o papakinabangan ng taong bayan. So, hindi pwede yung singit lang ng singit, no? Sabi ko nga kanina, kung kayo ay nakapila sa isang fast food at may sumingit sa inyo, ay baka dagukan ninyo, tapos o-order ng daan-daang chicken joy. Ikaw, i-order mo lang naman isang value meal na chicken joy, baka sabunutan mo yung sumingit yung sa harapan mo. Di ba? So, dito, bilyon-bilyon na pondo, nawawala. Kung sakasakaling may nawala nga, ay dapat parusahan. No, parusahan na dapat agad ang mga nagkakasala. No, sabi nga ni Teacher Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson, kailangan muna ng malalimang investigasyon. Pero duda ako dito, talagang may alam na si Senator Ping Lacson, palagay ko dito. No, yung pag-iral ng 4.7 billion sa budget record ay parang parang smoke gun yan parang smoke pa lang yan, no? Kailangan pang patunayan kung may sunog, kung nagamit nga ba sa masama, kung nagkaroon ng diktahan pagkatapos maipasa ang budget o kung meron bang naibulsang
pondo ng bayan na dapat sana ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. No? So ang lesson for this episode is that bantayan po natin ang pera ng bayan at suportahan ng mga mambabatas katulad niyan sina Senator Ping Lacson, no? Sina Senator Win Gatchalian, si Riza Hontiveros, no? Na talaga namang dinidevote, pinopokus ang kanilang atensyon sa pagbabantay sa pera ng bayan upang proteksyonan ang karapatan ng bawat Pilipino at hindi naman tayo maagrabyado sa mga ganitong klaseng sitwasyon na kapag bumabaha, lumulubog ang ating mga bayan, nasisira ang ating mga kagamitan, may mga nagkakasakit na mga bata nang dahil dito sa hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Di ba sana kung nagamit tapos sa mahinang klase yung mga ginamit na materyales, hindi talagang lumalabas doon sa mga previous investigation, totally talaga walang proyekto, kaya nga tinawag na ghost project. Nakakalungkot yung iba pagkatapos ng ilang linggo, ilang buwan, nakakalaya pa, di ba? So, husay-husayan din ng mga prosecutors ang pagpipresenta ng mga ebidensya kapag nagsusumite ng reklamo sa husgado ng hindi mabaligtad, no? Yung mga non-bailable offense at nakakapagpiyansa tuloy ang ilan sa mga nakulong na for non-bailable offense. Nakakalaya dahil sapagkat napapatunayan sa hukuman na hindi sapat o hindi ganun kalakas ang ebidensya at lumalabas na weak ang defense or weak ang evidence presented to the court. That is why yung non-bailable offense ay nabibigyan ng pagkakataon makapagpiyansa. Pero hindi naman ibig sabihin dismiss yung kaso. Kaya nga lang, nakalaya. No? Imbis na nakakulong yung tao at nagsimula ng pagdusahan ng mga kasalanan, kanyang nagawa laban sa ating mga kababayan. So, dito na lamang po ito muli ang lingkod, si Attorney Rene Ruel.